Hi guys! So today pupunta tayo sa ABS-CBN kasi meron tayong interview with Ma'am Charo. So malamang kung mapapanood ninyo to, napanood nyo na yung story namin sa MMK. And today, sasama namin kayo sa aming process kung paano kami na-feature sa MMK. So ito yung mga steps na mga ginawa namin. So mauuna ang interview natin with Ma'am Charo. Bago sila mag-interview na kami sa researcher nila. So nagkwento na kami, dami na namin share na stories. Tapos nag-script writing na sila. And then kanina, tsaka nung isang araw, pumunta na sila sa amin. So Yes. yung mga location, kung saan nangyari yung mga pangyayari, chinek na din nila. So kasabay nun, today, pinapunta kami sa office ng ABS-CBN sa ELJ building para kausapin si Miss Charo. So alam ko i-video din yata siya today. And mirroring din ngayon nung gaganap Yeah, so na mirroring. sa character namin. So, tuturuan ko kung paano mag-makeup si Kyle. Tapos tuturuan niya kung paano si Lenny, kung paano siya Mag-hair. magsalita, paano siya magdamit, ganyan. Kung paano ka magbuhok. So, ayun guys, ito yung mga behind the scenes. So, dyan lang kayo. Pakita namin sa inyo lahat ang nangyari. Naghahanap kami ng pwede namin i-TikTok with Ma'am Charo mamaya. So, makikipag-TikTok tayo sa kanya. Sumasayaw naman pala si Ma'am Charo. Nakikita namin yung mga TikTok ni Ma'am Charo, makukulit yung mga TikTok niya. Ay, pwede. Ayun o, sumasayaw siya eh. Oo. Turuan natin siya. Kahit manghiram na kami ng panahi. Sige na. Kasi pa yung likod ko. Sira pa yung damit nila yun. Bukas yung zipper. May hiram ka panahi. Hindi, tatry natin ulit kami. Sige. Pag ibabalik mo siya isa-isa. Hello po. Hello po. Hi, Lenny. Hello, sir. Hi, Haji. Hi. Hello po. Hello. Hi. Hi, guys. Si Kai. Hi, guys. Hi, Kai. Hello. Hi. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you po. Kumusta? Okay naman, kinakabahan. Thank you for sharing your story. Thank you po. Grabe, flattered na flattered kami na kayo yung gaganap sa amin. Grabe. Nagulat kami actually. Talaga? Opo. Kami din nag-iisip kami, sino kayang parang pwedeng gumanap sa amin? Wala po kaming maisip. Pasok, di ba? Opo. Grabe. Thanks. Thank you so much po. So Thank much. you. So excited. Thank you so much again. So excited kami. Yes. Oo naman. Okay. Kaya mo yan. Thank you so much po. Meron kayo. See you later. Thank you po. Sige. Sige po. Grabe, hadi. Parang ako lumulutang, parang wala ako sa momento. Ganito ba yung the feeling is surreal? Surreal. Hello po. Hi, Ma'am Charo. Hi, welcome. So Hello pretty po. and so handsome. Welcome to Maalaala mo po. kaya. Thank you for honoring our show with your love story. Thank you po for allowing us to share our stories po sa MMK. Pangarap namin to, Mau.
Kinalakihan na po namin ng MMK. Habang kinukwento nga po niya yung story niya sa akin nung nagkakalala kami, ang una kong sinabi sa kanya, pang MNK talaga yung buhay mo. Oo, gano'n po. Kahit kanino ko Ganun po talaga. kinakwento. Actually, nag-mirroring kami, tapos in-invite kami doon, and one-on-one makeup workshop kami with Kai and Kyle. So, talagang Tinuruan talaga. tinuruan ko si Kyle kung paano mag-makeup, humawak ng brushes. Yes, tapos kung paano kami nag-work together as hairstylist and makeup artist. Tapos pati yung mga mannerism, yung kung paano kami tumayo, magsalita, talagang inaral talaga nila. And kung makikita nyo sa story ko, talagang si Kyle, inaalam niya talaga yung character ko kasi nag-message siya sa akin. So nagtatanong siya ng mga detalye. Do you look at him po? Lagi. Tinititigan ko Sa mata? siya. Tapos naiilang siya pag tinititigan ko. Paano yung ilang? Natawanan lang kami kasi nakaasar yung niya, yung tingin niya lagi. Lagi ako makaganto. Parang naging magkaibigan po kasi kami, as in super close. Tapos meron pong time na may overnight sa school namin, na lagi niya po akong dinidikitan. Siguro alam niya ng crush ko siya. Tapos pag may baon po ako, hati po kami. Parang doon na po siguro nag-start na, na naging crush niya. Galante po yan siya, lagi siya nanlilibre. Kahit po sa Pinapaloadan load, ko po kapag siya. di ako nagre-reply, niloloadan niya. Hi guys, so today is yung second day ng taping ng MMK. At doon sila magti-taping sa studio. So kanina pa silang umaga nandun sa studio. So susunod kami doon. Tayin ko lang si Lenny. Kasi guys, alam niyo ba, may isa-shot silang scene na gagawa sila ng makeup trend. So gagawin nila yung unang viral video ni Lenny na katrio na gray makeup look, tapos yung Cleopatra na recent. So parehas yung gagawin, and sabi nila ako na lang daw yung mag-makeup kay Kai para daw ma-achieve talaga yung look ni Lenny. Susuotin nila yung costume ni Kai, yung Cleopatra. So pati yung mga sinuot ko nung behind the scenes ng Cleopatra, nandun susuotin. So dala namin. So yun na siya. Nasaan ako? Marami lang po talagang nagsasabi, and sobrang grateful po ako kasi po parang nare-recognize po nila ako, nare-recognize po nila kami ni Haji. Kasi po hindi lang naman po ako yung yung nandun sa Queen of Transformation eh. Hindi lang naman po ako yung kung bakit nabubuo namin yung mga content namin. Marami po talaga kami. So hindi ko po talaga siya kiniklaim as a queen. Pero syempre, Queen of Transformation para po sa akin, hindi lang po siya about makeup. So, ngayon po na may family na kami, parang mare-reflect ko po siya sa buhay ko. Ang queen po kasi, parang sa akin, hindi lang siya yung ikaw lang yung pinakamagaling. Kailangan ikaw din yung parang nag-give back, nagso-support. Katulad po ng ginawa ko po kay Haji. So, kung may queen, may king, parang susuportahan ko po siya sa lahat. And siya po yung dahilan kung bakit po ako nandito ngayon. Actually, habang sinushoot nila yung Cleopatra, andun kami, tinuturuan ko si Kai, yung ginagawa naming transition. And sobrang bilib ako kay Kai kasi sobrang gets na gets niya talaga. Parang pagkaturo ko sa kanya Kuha niya agad. nung steps, kuwang-kuha niya agad. Tapos meron kaming video, nasabay kami. Sabay na sabay yung galaw namin. Kaya sobrang nakakabilib si Kai. Ang galing-galing. Ibig sabihin, promising ni Parang Yes! first time, no? Oo. Kasi yung pangalan Ben na siya. Diyan lang. Left ko na. Naka-mirror to, di ba? So, left ko din. Kasi may ganun pa rin na patra, may Yan, ganun lang yun. Tapos ganun lang. Okay, so. Follow.
meron po mga makeup competition sa online. Nagawa po ako ng makeup tutorial, tapos nag-video po ako, tapos in-upload po namin. Mga creative looks po siya. Alien, ganyan. Ganyan po. Marunong po ako mag-makeup, tinuruan niya po ako. Pero Pinapractice yung ko siya. creative po kasi, hindi pa masyado. Kaya pinapractice niya po ako. So habang nagme-makeup po ako sa camera, nandun po siya sa harap, tinuturo niya po kung ano po yung gagawin ko. Before pa po yun, nagbabiral na po si Lenny sa mga makeup transformation, yung Catriona Gray. Catriona Gray. Tapos yung mga Wednesday Addams. Grabe, ang sakit sa ulo. Pagod. Hindi niya ang sakit sa ulo. Ha? Yung isa. Oo. Ay, oo. Diba? Kami po ni Lenny, ang hilig po namin dalawa pagka magkatabi po kami, nag-uusap kami. Paramihan kami ng pangarap sa buhay. Ganun po. Ganun po kami. Tapos natatawa po ako kasi minsan nakikita na lang namin yung sarili namin na natutupad na namin yung mga dating pinag-uusapan lang namin. Na tulad po neto, Ma'am Charo, sabi namin, dati ang buhay namin parang mga MMK. Ngayon, ini-interview na po kami ni Miss Charo. Grabe, sobrang na-amaze po kami kung paano po tinutupad ni Lord yung mga pangarap namin. And kung sasabihin ko po lahat ng pangarap namin, sobrang dami po. And siguro yun na lang din isa sa mga abangan ng mga followers or sa mga nanonood sa amin. Sobrang dami po namin gustong ma-achieve sa buhay. Pag nag-video po ako kay Lenny, nakaupo ako sa kama, tapos andito siya sa harap ko, nakaganyan po ako. Opo. Tapos yung background po namin, ano lang, Kurtina, kumot o kaya kumot. kortina. Kasi po tabi-tabi lang May yung nagsisigawan po sa kapitbahay. labas, hi guys! Tapos May mga bata sumisigaw. Nahirapan na kami dun. Masikip na yun. Squatter area lang din po talaga siya. Pagka may mga blessings po siya na dumarating sa kanya, hindi niya rin po ako iniiwan. Hindi pwedeng nalileft behind ako sa mga invites, sa mga events. Kailangan lagi niya po akong kasama. Galing. Ganun. Pag ini-invite po siya ng siya lang, tapos hindi daw pwede magsama ng +1, hindi na siya pumupunta. parang aswan na po kami. Pagka in-invite po ako, kailangan dalawa na po kami. Kasi po, wala po ako dito kung wala po siya. For sure po, kung napapanood niya kami ngayon, sobrang proud niya po sa akin. Kasi expected ko po kasi, papaaralin po ako ng tatay ko. Unexpectedly, namatay po siya bago po ako mag 4th year high school. So parang ako po, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pangsustento, pang-aral sa sarili. Kasi po, yung mama ko wala rin pong trabaho. Sabi ko, ano na lang yung kaya kong i-provide sa sarili ko. Dumating po yung makeup. Sabi ko, yes, makakapag-aral na ako. Eto na yun, sabi ko, itutuloy-tuloy ko na to. Hanggang sa hindi ko na po siya nabitawan until now. Nakikita, nung bago pa po siya mamatay, supportive po siya kahit sa kakaunting oras na nasa labas po siya ng kulungan. Binigay niya po lahat ng effort niya para makasama kami. Kahit kaunting panahon, binigyan niya po kami ng suporta sa mga activities po namin sa school. And gusto ko lang po magpasalamat sa kanya siguro kasi sa lahat ng nangyayari sa buhay ko, hindi ako magiging ganito kung hindi ko naranasan yung mga naranasan ko nung bata ako. And hindi ko siya sinisisi kung bakit ganun yung naranasan namin sa buhay. Pagkos papasalamat po ako sa kanya na naging strong ako at naging ganito ako katapang, lumaban sa buhay just because sa mga naranasan ko po dahil sa kanya. Sa school po namin, meron po Maytime Festival. Yun po yung street dancing ng buong school. Tapos po, nangyari po yung ligawan namin during the rehearsal. Tapos, araw-araw po kami nagkikita. after po nung matapos na yung competition, kami na. Opo. Ganun lang. Bilis lang. Quick lang. Dependent na po kami sa isa't isa kasi po parehas po kaming hindi nasuportahan ng family namin doon sa school namin. So parang habang lumalaki kami dalawa na yung nagsusupport sa isa't isa para makapag-aral.
nakapag-college po kaming dalawa. Rumaraket po kami. Makeup artist po ako, siya po hairstylist ko. Po, nakilala na rin po ako doon sa lugar namin na nagbi-makeup. Kasi po after po ng competition, yung mga teachers po sa school namin, nagpapa-makeup na sa akin pag may mga event. Tapos nagbibigay-bigay po sila ng konting makeup o kaya minsan binibigyan ako ng pera. Tapos yung mga teachers nire-recommend po ako sa mga students pag may JS prom. Pinapakyaw ko po yung mga JS prom sa school. Kapag kami mga schools po doon sa amin, private school, ako po ma-handle nun, mga mini-makeupan ko po, 10. Kaya mo siya, naka-crop top pa rin siya hanggang MMK. Crop top. Di ba? Hindi ko po ginusto to. Hindi ko ginusto na mag-crop top nga po. Kamusta maging Haji for a day? Siya naman. Masaya naman yung tote Siya bag. buhay mo. Masaya bang maging... Naka-tote bag siya. Boy. Oo, nakatote bag. Tingnan mo to, ayan o. Attention to details. Tignan mo. Pati yung towel ko sa likod, kuwang-kuwa. Bawal pawisan ang likod. Hindi nila alam na sinasamahan ko si Haji para may pang-aral po siya. Tapos hindi niya po ako binibigyan ng kahit ano po doon. Kasi gusto ko yung kikitain niya po is pang-aral niya talaga. Kahit ako po, nangungutang po ako sa iba para may pang-aral din po ako. Kasi po, hindi naman din po sapat yung binibigay ng mga magulang ko. Hindi niya po sinabi sa akin na hindi po siya binibigyan ng pambayad ng tuition. Kapag sinabi ko sa kanya, baka po bigyan niya po ako. Yung pera niya po is pang-aral niya po yun. Kaya hindi ko po sinabi sa kanya. Kasi hindi ko ma-achieve lahat ng gusto ko at lahat ng nangyayari sa akin kung hindi nagtiwala si Lenny sa akin. Kaya po yung duration po nung relationship namin na 12 years. Imagine 13 and 14 years old pa lang po kami hanggang ngayon. Parang magkasama na po kaming nakilala yung sarili namin, na yung mga tao sa paligid namin, isa na lang din po kung ano yung mga gusto namin gawin sa buhay. Marami akong may inspire dito ng mga kabataan na gustong-gustong i-pursue yung mga gusto nilang gawin or express yung sarili nila sa iba't ibang klaseng form of art like makeup, fashion, nang hindi natatakot na i-judge ng mga tao at maging fearless lang sila and limitless. Siyempre yung una sasabihan nila na Jejimon, cringe, pero as long as gusto mo yung ginagawa mo, ipakita mo yung talent mo, tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo, magiging successful yung gagawin mo. So, kung may gusto ka, i-record mo, i-post mo agad. So, ituloy-tuloy mo lang at ang isa sa pinaka-importante, huwag kang makikinig sa mga comments or sa mga sinasabi sa'yo ng tao. So, kung ano yung kaya mong gawin, ipakita mo sa kanila. Maraming salamat sa lahat ng nanood sa I Want TFC kahapon and sobrang nag-trending tayo kahapon. Grabe! Congratulations! And sobrang happy namin na kayo yung gumanap na character as Haji and Lenny kasi sobrang nabigyan nyo ng justice. And sobrang nagpapasalamat ako kasi hindi kayo nag-hesitant na gumanap bilang isang Haji or bilang isang Lenny. And pinakita nyo talaga yung storya namin more than pa dun sa nakikita ng mga tao. Yung mga dati pong tinitiis po namin is nagagawa na po namin ngayon. Feeling ko po kung hindi niya po ako sinamahan, parang hindi ko matutupad. Parang yung pangarap niya na po yun, kasama po ako. And tutulungan ko po siya para po makamit na po yun. Alam? Thank you po! Ganun ba yan? Oh. Kaya lang po. Thank you so much po, Thank you! Thank you! Oo, ang sweet nila. Parang bagay sila. Sweet Bagay nila. sila. Pakita mo sila. My name is Kai Montonola and I play Lenny Aicardo. And I play Haji Alejandro, the makeup artist. Siyempre, I felt pressured.
kasi it's MMK. But the right amount of pressure and stress, like the good stress, to be able to be driven to do this properly. Kasi, yun yung gusto kong ipa-prove. Yun yung gusto kong i-prove. Yeah, that kaya ko. And I'm determined to do it. Yes. And I want to be open to criticism and more lectures and stuff like that. So, ayun, I was looking forward to it. Ikaw? So, unang pagkabasa ko sa bio ni Haji, nang sinend sa akin. Tama nga yung meaning ng episode na makulay ng buhay natin, and especially Haji's life. And I felt like the story that he wanted to tell with his story was very timely, lalo na toxic masculinity nga na sinasabi ni Haji. Makes so much sense for a time like now. Because at the end of the day, kahit sino, kahit ano bang mga gusto mo sa buhay, who you are, kahit anong sabihin ng iba, ang importante, alam mo kung sino ka at huwag ka magpa-apekto sa sasabihin ng iba. At sobrang ganda ng mensahe na yun galing kay Haji. And of course, even the fact na kahit tinatalikuran na siya or everything was telling him not to continue anymore, mahal niya yung ginagawa niya at porsigido siya. Tingnan mo kung saan umabot sa buhay niya ngayon. You know who you are. You don't really have to care about what other people think. Kasi ang daming perception din naman sa akin all my career. It never really faded me kasi at the end of the day, kilala mo sarili mo. At if you have yourself, why would you care about what other people think about you? Diba? We have misconceptions of everyone and everything. And I'm one of those people who understand why people have those misconceptions. And I want to be one of those people to encourage other people that not everything has to be seen in the surface level and that everything can be understood in a deeper level. Kaya I would like to proudly present myself as Palaban, gaya lang ni Lenny. And yes, I guess my favorite part of the story was yung tinapon ng mom ni Haji, yung mga makeup niya na bago. And even as a viewer, nasasaktan ako para kay Haji dahil sa mga nangyayari. Pero Haji's determination to go back up and keep doing what he wants to do. He really has the passion and he believed in himself. Therefore, he is successful now. Yun yung favorite part ko sa storya. Kahit ako, if gagawin yun sa akin, oh my goodness, parang magwawala din ako. Kasi wag mo itapon yung makeup ko, bro. And for him to be able to stand back up after that horrible experience, believe na believe ako dun. So, huwag mo itapon yung makeup ko, bro. Yeah. Sabi niya sa nanay niya. Sabi niya sa nanay niya. My favorite messages that we were able to get across, but is kind of underrated, is the fact na nung kahit nasa kulungan si Haji, kahit mahirap yung buhay nila, makulay pa rin yung buhay para sa kanya. He found a way to enjoy life. He found the beauty of life. And yung gusto ko yung pagka-abstract na dun siya sa kulungan, pero that's how he found the beauty in art, and that's where he found his love for art. And kinontinue niya all his life. And his goal was always to just, ayoko maging katulad, hindi lang ayoko maging katulad ng papa ko, kundi I want to prove myself right. Sa totoo lang, what lesson did I learn? Chivalry is not dead. Siguro, grabe yung pagmamahal nila sa isa't isa. And kahit kasama namin sila, ramdam namin yung pagmamahal nila sa isa't isa. The way they take care of each other, the way they even look at each other. Yung lambing nila sa isa't isa. Lalo na si Lenny, yung hawag niya kay Haji. Kinikilig ako. Parang sobrang proud siya na ito yung asawa ko. And I love the way they love, and feeling ko inspiring yan, lalo na sa generation natin kasi kulang tayo ng ganun eh. And yeah, I feel like we can all learn from their love story. I agree. I agree. Kasi this is not only a romantic relationship na pinapalabas right now to express yung art ni Haji, but also it shows how they broke the norm. Unang Defy the odds, eh, no? Yeah. Unang umamin si Lenny. And
syempre, that's not usually what happens. It's usually the guy. And, you know, we always understand how guys should be masculine, they should be strong, but guys, you can... Oh, right. Ooh. Wait lang. Sige lang, i-English mo na. Pwede mong ipakita ang iyong strength in other ways. Doesn't mean that you're not manly enough, you don't look manly enough, you're not buff enough, doesn't mean you're not strong. Dito talaga sa istoryang ito, doon ko natutunan na there is more to what you see. Sana makita yun ng mga viewers natin habang nanonood sila ng MMK episode. There's only so much your eyes can show you. Yes. So you watch it. Thank you. Thank you. Thank you.